Hi guys, I'm Monico Bukala and I will be discussing about the Cry of Balintawak. So ano nga ba nangyari bago ito tinawag na Cry of Balintawak? The discovery, Bonifacio called for a meeting in Balintawak after the Katipunan was exposed. So nagpatawag si Bonifacio ng pagpupulong pagkatapos ma-discover yung kanyang secret organization. So the initial meeting is at Apolonio Samson's house, and the second meeting is at the Melchioras Aquino's yard. So sa initial meeting, hindi ito naging matagumpay dahil nga kakaunti lamang sila. Ang plano sana nila is magkaroon ng armed uprising. Ngunit dahil nga hindi sapat yung kanilang miyembro is hindi naging matagumpay yung kanilang pagpupulong. While nung sa second meeting sa bakuran ni Melchor Aquino, dito naganap ang matagumpay na pagpupulong. So sa tingin nyo, bakit kaya naging matagumpay yung pagpupulong dito kay Melchor Aquino's yard? So nakita ko doon sa ni Cara David sa dokumentaryo niya is sabi doon dahil daw naging matagumpay yung pagpupulong na ito is nagkaroon ng malaking handaan doon sa bahay ni Melchor Aquino. Nagpakatay daw siya ng maraming hayop para maging sa handaan nila. Dahil nga dito is maraming nakumbinse doon sa organisasyon ni Bonifacio. At kaya din siguro tinawag na ina ng Katipunan si Melchora Aquino. So after nga nito is Katipuneros store their residence certificates or ang kanilang sidula as a sign of rebellion or disloyalty sa Spain. At dito sinigaw nila ang mga katagan na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Katipunan, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So, yun yung start kung bakit tinawag ito na Cry of Balintawak, or kung tinawagin pa sigaw sa Pugadlawin, or ang unang sigaw sa Balintawak. So after nga yung pagpupulong na yun is nalaman na naman ng mga Spaniards ang ginawa nila Bonifacio. Kaya naganap ang unang battle or yung Battle of Pasong Tamo. Sa unang labanan is nanalo si Bonifacio. Ngunit dahil sa dumating yung mga reinforcements ng Spanish Civil Guards is napatrasan sila at napunta sila sa San Juan at San Mateo. So, pagkaraan ng 3 araw is inattempt ni Bonifacio na kunin ang garrison ng mga Spaniards doon sa San Juan. Ngunit hindi siya naging tagumpay dahil nga masyadong marami yung mga Spaniards. Kaya napatras na naman sila. So this time is 153 ang namatay at about 200 ang nabihag ng mga Espanyol. So after nga ng labanang ito is idiniklara ni Governor General Polavieja ang martial law sa 8 provinces. Kabilang nito is yung Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, and Pampanga. Ito yung mga sumisimbolo sa 4 na sinag ng araw ng matawad natin ngayon. So, after nga nun is nagkaroon ng mass execution ang mga Spaniards. Ito na yung Spanish responses. So,
Sa panahon ito is si Rizal is nag-file ng ah, kanyang nag-a-apply siya as doctor ng Spanish military sa Cuba. Ngunit nung papunta siya sa Spain is nakatanggap siya. Nakatanggap siya ng ulat or ulat na pinapabalik siya dahil nga may kinakailangan siyang harapin na kaso. Pinapatawag siya bilang isang soul insurrection or yung pinuno ng mga revolusyon. Kaya hindi siya natuloy doon sa Cuba. So, sa kabilang panig naman is the authorities raided the Diario de Manila and arrested numerous Filipinos. So, niraid nila yung Diario de Manila and arrested numerous Filipinos. So, dito sa Diario de Manila, mas tumibay siguro dito yung dahilan kaya mas tumibay yung ebidensya laban sa mga nasasakdal, lalong-lalo na sa Rizal, about sa nangyayaring revolusyon. So, kabilang sa mga pinapatay is yung the prisoners from Pinaglabanan, Battle of Pinaglabanan, and the 13 martyrs of Cavite and the Bicol martyrs were executed. So, ang pag-execute sa kanila is a form of musketry or yung pagpatay ng squad gamit ang kanilang rifle. So, alam niyo ba kung bakit kailangang squad ang kailangang pumatay dun sa mga nasasaktan? Ito ay dahil para hindi malaman ng mga Pilipino kung sino yung mas nakatama ng malala doon sa bihag or sa biktima. At sa ganun ay maiwasan kung sino talaga yung kailangan nilang patayin. Next is, di rin nakaligtas yung mga wealthy leaders, lalo na si Francisco Rojas and the other businessman sa pag-execute ng mga Espanyol. Ang iba sa kanila is napagbintaan lang at yung iba naman is walang matibay na ebidensya bilang kasapi ng revolusyon. Pagkatapos nga nung nangyaring yun is naging opisyal na ang charges para kay Rizal bilang isang principal organizer and soul of the insurrection ng revolution dito sa ating bansa. So, nangyari yun dahil nga siguro yung sa Diario de Manila is may nakita silang mga ebidensya na makakapagpapatunay na si Rizal ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng revolusyon dito sa ating bansa. So, si Rizal is binigyan ng counsel and ang pinili niya ay si Lieutenant Tabiel de Andrade. Si Lieutenant Tabiel de Andrade is kapatid ng kanyang kaibigang gwardiya sa Paris. And binigyan din siya ng dalawang pari na nagngangalang si Father March and Father Villaclara or yung Jesus priest. So, before ang execution is 6:30 pa lang ng umaga maririnig mula sa Fort Santiago yung trompeta at yung mga squad na sumasama kay Rizal papunta doon sa kanyang huling hantungan. So pinatapos muna yung bisperas ng Pasko bago in-execute si Rizal. So nung nandun siya sa
Bagong Bayan is isa sa mga isa sa mga isa sa doktor or the Spanish military physician ang nag-request para i-check ang pulso ni Rizal. At nagulat siya dahil yung pulso ni Rizal is normal. Hindi ito natakot na mamatay. So, yun na nga, pinatay si Rizal at exactly 7:03 ng umaga. And alam naman natin yung huling salita niya, which is the consummatum est, or sa English is it is done. Sa kabilang banda naman is yung schism o yung pagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo doon sa Katipunan, which is the Magdiwang Council and the Magdalo Council. Magdiwang Council is led by Mariano Alvarez, or the yung tito ni Bonifacio, which is loyal kay Bonifacio. Next is the Magdalo Council, which is led by Baldomero Aguinaldo, or pinsan ni Emilio Aguinaldo. So, magkaiba yung kanilang pananaw. Lalo sa politika. Sa Magdiwang Council or sa grupo ni Bonifacio is gusto nila panatilihin lamang kung ano yung umpisahan ni Bonifacio. While sa Magdalo Council is gusto nila yung gobyerno na katulad nung sa Amerika. So, naging malala ito nung malaman nila yung sunod-sunod na pagkatalo ni Bonifacio doon sa mga labanan nila. So, may nabasa na rin ako, kaya naman nanalo si Aguinaldo doon sa kanyang mga labanan sa Cavite is dahil kakaunti lamang yung nakakasagupa nila at hindi masyadong marami. While kay Bonifacio is marami. Kaya yun, hindi nila nakakayang o hindi sila basta-basta nananalo doon sa pagitan ng sa pangkat ng mga Espanyol. So dito nagkaroon ng friction between these councils, prevented cooperation in battles. So nalaman ito ni Bonifacio at doon napagdesisyonan niya na pumunta sa Cavite. So dito sa pagpunta niya sa Cavite is malala na yung pagtatalo ng dalawang council. Sa Magdiwang, idinipensahan nila yung Katipunan, while yung Magdalo propose a new government system. So, ang nangyari, dahil hindi ito naging matagumpay, is napagdesisyonan ni Bonifacio na magsagawa ng eleksyon sa panibagong leader ng Katipunan. Bago pa man nangyari yung mga hidwaan nila is sinasabing matalik na magkaibigan si Bonifacio at Aguinaldo. Kung napanood niyo yung sa pelikula na Bonifacio, ang unang pangulo, is makita natin doon na personal na tinanggap ni Bonifacio si Aguinaldo para maging kasapi ng Katipunan. At nakasad din ito sa sinulat na diary ni Aguinaldo. So, ang pinagkaiba lang is magkaiba sila ng pananaw sa politika o sa pamamalakad ng bilang isang pinuno. So, after nga nung hidwaan, yung nakaraang pagpunta ni Bonifacio sa Cavite is nangyari na yung Tejeros Convention, or ito yung tinuturing na first election na naganap. Tinuturi itong first election na naganap sa ating bansa. So, Emilio Aguinaldo was elected president
Bonifacio was elected Director of the Interior. So, nung una nito is nakampante si Bonifacio na siya ang mananalo bilang presidente. Ngunit, magkaiba ang nangyayari. Expectation versus reality. Ika nga. So, yung talaga na-elect siya as Director of the Interior or Director of the Interior is kinesyon pa ito ni Daniel Tirona kung bakit daw kailangan yung walang pinag-aralan ang nasa posisyong ito. Yung dapat daw ay yung nakapagtapos ng law ang umawak sa posisyon nito. Kung saan, naging insulto ito kay Emilio Aguinaldo. Andres Bonifacio rather. Naging insulto at ito kaya dahilan kaya muntikan niya ng mabaril si Daniel Tirona. So, kung inisipin nyo, talagang naka-insulto yung ginawa ni Daniel Tirona. So, dahil dito is pinapawalang bisa ni Bonifacio ang naganap na eleksyong ito at hindi niya kinilala si Aguinaldo bilang isang presidente. So after nga nito is si Bonifacio is gumawa ng isang Acta de Tejeros or yung or kung saan nakasaad kung bakit hindi niya kinikilala ang bagong gobyerno na pinapamunuan ni Emilio Aguinaldo at kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi niya ito kinilala. Pagkatapos ito is pumunta si Bonifacio at yung natitira niyang kasapi sa Naik at doon sila bumuo ng separate na government which is Naik Military Agreement. So, ang pagkakamali lang nila is yung Naik is malapit doon kay Aguinaldo. Kaya dito napag-isipan ni Aguinaldo na arestuhin si Bonifacio kasama ang kanyang mga kapatid. So, sa pag-aresto is namatay yung isa sa mga kapatid ni Bonifacio, which is si Ciriaco. So, during the arrest, Bonifacio was yung nasugatan siya sa kanyang braso at sa kanyang leeg. So, yun na nga. During the capture, Ciriaco Bonifacio was killed and this Bonifacio wounded in the neck and arm. After that is the trial which is pinatawan si Andres and Procopio Bonifacio as treason and sedition. And yung sentence is ipatapon. Yung unang desisyon ni Aguinaldo is patapon lamang si Bonifacio at yung kanyang kapatid na si Procopio doon sa malayong lugar. Ngunit sinuggest ng dalawang general ni Aguinaldo na napatay na lamang ang magkapatid. Yung general na yun is sila General Mariano Noriel at Pio del Pilar. So sa execution, pinangunahan naman ito ni Colonel Lazaro Macapagal, and dito is pinatay nila si Bonifacio at si Procopio Bonifacio doon sa bundok ng Mount Buntis Mount Buntis. So dito nilibing nila ang magkapatid ng walang walang cross at ang nakalagay lang is mga sanga ng kahoy. At doon nagtatapos ang aking report. Dagdag ko lang pala yung si Bonifacio is at ang mga katipunero is meron silang may silang tinatawag na one rail fuerte
or ito yung kanilang membership fee, which is equivalent ng 25 centavos. And yung ano naman nila is, yung monthly fee naman nila is tinatawag nilang 1 majoril or 12 centavos. And yun lang. Thank you.